about faith yung ating pag-uusapan the whole month of March. And ang ating topic pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay ka-faith kapatid. Ha? Sabihin mo nga sa katabi mo, ka-faith kapatid. Huwag bibitaw, huwag susuko, huwag mag-quit. No? Ito lang yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. No? Kaya dapat kapit lang. Amen? So before tayo start, ating mong declare Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord Jesus Christ, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? So kapatid, kumusta po kayo? Ay, J1 Culture mo pala. Okay, sabay-sabay, declare natin J1 Culture. I am a blessing, I am anointed, I am the deliverer, I'm a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am partnership with Christ, and that I'm not extreme. Yan. Parang ngayon uniform ngayon na-discuss ka last week ni Ate Oji, na parang down pahina ng pahina pagdating doon sa I'm a deliverer, I'm a good follower ng... Amen. So ito na. Final na. Kumusta po kayo? Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, Pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya. Amen. Paaga ng paaga, dadagdag daw natin din eh. Paaga ng paaga. Para walang nalilate. Now, Paaga ng Ayla, next week, isisi natin paaga ng paaga. Sige po. Amen. So, naniniwala ka kayo na ito yung mangyayari? Amen. Kasi kung hindi kayo naniniwala na ito ay mangyayari, itong dinideclare natin ito, alis na natin ito. Para saan pa? Bakit pa natin dinideclare ito? No. Kaya every week, every day siguro, dinideclare natin to na pagkagising natin sa umaga, ang buhay ko'y paganda ng paganda, pasaya ng pasaya, payaman ng pasaya, palusog ng palusog, Paangat ng paangat. paangat ng paangat. Kayo, yun ang ating pinangahawak ng faith. No? Kaya ito'y connected doon sa ating pag-uusapan ngayong buwan ng March. Dahil, ano ba yung tinatayuan nating pananampalataya? At ano ba yung pinangahawakan natin mga promises ng Lord? No? Kaya bakit tayo nagdi-declare ng ganito every week, every day ng ating buhay? It's because alam natin na may mangyayari. No? Kaya sinabi ko, sabihin mo sa katabi mo, may mangyayari. No? Hindi pa naman natin nakikita, yun yung faith the evidence of the things that we do not see. No? Hindi pa man natin nakikita, pero alam natin na iyon ay mangyayari sa perfect time ng ating Lord. No? Amen. Amen. Okay. So ang ating verse for today ay nagmula sa Book of Mark, chapter 21 hanggang 40. No? So, itong Book of Mark ay just sa context. Ang ating Panginoon Kristo ay nakatatapos lang nung dineliver niya yung isang mama na nakatira sa sementeryo na inalihan ng demons. 6,000 yung karga niya. No? And then after that, nagpunta siya dito sa lugar na ito. No? Ating basahin. Sabi dito, when Jesus had crossed back over in the boat to the other side, a great multitude was gathered to him, and he was by the sea. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon Kristo, he is not against big churches. No? Gusto niya talagang ang tao ay nagdodraw sa kanya. Kumbaga lumalapit sa kanya. Okay? Behold, one of the rulers of the synagogue, Jairus by name,
came and seeing him, he fell at his feet and begged him much, saying. Okay? So si Jairus, isang leader ng Jewish church. No? Si Jesus Christ ay famous na this time. Kung merong Instagram si Jesus Christ or may Facebook, mahina yung 20 million followers si Jesus Christ. No. And also, another famous guy by the name of Jairus. And si Jairus, sabi nga dito, ay leader ng isang Jewish church. But the good thing na nakita natin dito is si Jairus, nung siya ay lumapit sa ating Panginoon Kristo, nakita niya, he fell at his feet and begged him much, saying, ano bang problema ni Jairus? My little daughter is at the point of death. Please come and lay your hands on her, that she may be made healthy and live. He went with him, and a great multitude followed him, and they pressed upon him on all sides. Okay. Si Jairus, leader ng isang church, lumapit kay Jesus Christ, lumuhod at nagpatira pa sa harapan ni Jesus Christ. Nung binabasa ko to, doon ko nakita yung humility ni Jairus. At doon ko rin nakita kung gaano yung faith ni Jairus. No, kasi yung mga tao kasi sometimes darating sa buhay ng isang tao na kahit gaano ka famous, kahit gaano ka-influential, kahit gaano ka kayaman, walang ibang makagagawa, walang ibang makakatulong sa iyo kundi lumapit kay Jesus Christ. At yun yung nakita ko kay Jairus. Leader siya ng Jewish church, pero lumuhod siya. He begged and bowed down to the Lord. Tayo ba ay ganun ang approach sa Panginoon? That we will kneel down, we will beg, we will cry down sa Panginoon. No? And I don't know kung sino sa atin dito na may idinudulog, may inihingi tayo sa Panginoon. No? Na tanging ang Panginoong Kristo lamang ang siyang makakagawa ng kaparaanan. Ang siyang tanging makakagawa ng solusyon, ang siyang tanging makakasalba sa atin. No? Ganun yung faith ni Jairus. So he went with him, and a great multitude followed him, and they pressed upon him on all sides. No? So ito parang siya yung nakakuha ng number 1. No? Sabi nga natin na sobrang famous na si Jesus Christ during that time. At ang daming taong laging sumusunod sa kanya. No? So dito natin makikita na may dalawang klase ng tao. Yung number 1 na klase ng tao ay yung nakikiusi lang. Alam niyo, nakikiusyoso lang. Nagpa-follow kay Jesus Christ, pero gusto lang magpa-selfie, pang-post sa Facebook, mga ganon. Or may isang parte naman ng tao na talagang ready to bow down to the Lord. So alin tayo doon sa dalawang klase ng tao na yun? Tayo ba ay nagpa-follow because we just want na may ma-post? Or tayo yung klase ng tao katulad ni Jairus na sumusunod tayo sa Panginoon because we are begging His grace. We are begging doon sa kanyang power and authority buhay natin. Amen?
ito, na-imagine ko lang ha. Habang sa dami ng tao, itong si Jairus, parang parang inililid niya si Jesus Christ na yung issue ni Jairus. No? May sakit yung kanyang anak na almost mamamatay na. Okay? But in the middle, nung paghahawi ni Jairus, merong isang babae. No? So si Jairus, para siyang, alam mo yun, parang nagpapamedical kayo sa, nag-a-apply kayo sa abroad. Diba? May mga numbering system sa mga medical center, diba? Kung halimbawa, doon ka na matutulog ng magdamag para ikaw yung number 1 sa pila. Sa dami ng nagpapamedical. No, sa Ermita na tanda ko yun nung ako nagpa-medical doon. Alas 5 pa ng umaga ako nandun na. No, ako yung pang number 50 na ata. So, ibig sabihin, may mga natulog na doon. Para sila yung number 1. No? So, sinong nakakuha ng number 1 na number? Si Jairus. No, ang problema, nagsumingit na sa pila. Itong bleeding woman. Nasabi, for 12 years, dinudugo. Pagka dinudugo. No. Ano yun? Kuya Eric? Mainit ang ulo. Pagka dinudugo. So isipin niyo to, 12 years mainit ang ulo nitong babae ito. Gaano yung pain niya, ganon yung sorrow, ganon yung nararamdaman niya. At isa pang problema, lahat na ng doktor, pinuntahan niya, hindi siya nagamot. And had spent all that she had. Ibig sabihin, yung pera niya, binili na ng Modest, ng Whisper, pati Pampers, binili na. Wala pa rin makistop doon sa kanyang pagdurugo. At nung siya ay nakatambay, no? Kasi pagka dinurugo ang isang babae, she is considered unclean. Bawal mong mahipo yan. Ganun sa Jewish culture. So yung tao, di ba, kanina sabi ko sa inyo kanina, napakalaki ng crowd na sumusunod kay Jesus Christ. At itong mga dinurugo na babae, isolated yung mga yan. Parang next level sila, parang lower level ng may ketong. No? Yung ketong talagang parang kulang na lang, ibartolina sila. Pero ito, talagang dapat, hindi sila nakikihalubili sa crowd. Kasi nga, they are considered unclean. So, marahil, itong babaeng ito, nasa isang sulok, nung hinahawi-hawi ni Jairus, yung crowd, Jesus, Jesus, narinig siguro nitong babaeng ito. Jesus, ito yung ito yung nagpalayas ng demons dun sa Laya. Para matapos na itong agony na aking dinaranas. No? Yun yung yun lang sa akin lang. No? Pero, sabi dito, having heard the things concerning Jesus, ito yun eh. Alam ng babae ito na papagalingin ako ni Jesus Christ. Kasi narinig ko na to eh. No? No? Kaya sabi nga doon sa faith comes from hearing and hearing the word of God.
Ay, anong narinig ng babaeng ito, yung mga miracle, signs and wonders na ginagawa ni Jesus Christ, aba, hindi na siya nagdalawang isip. At all cost, kailangan kong mahawakan yung kanyang laylayan. Ano man yung sabihin ng ibang tao, sige, ako na yung madumi, ako na yung unclean. Pero isa lang ang kagalingan na matagal ko nang iniintay. Amen? So kung titingnan natin, 12 years, yung problema ng babaeng ito. No? At hindi siya insidente na unnamed yung babae. No? Kaya minsan pagka, di ba pagka wala siyang a certain woman lang ang nakalagay dito, wala siyang pangalan na Ayla. Kalalagayan na yun na yung parang nagiging identity. Nandiyan na nandiyan na tatawagin ka na. So kung ano yung pagkakilala sa iyo ng tao ngayon. At ang problema, nakalimutan na yung name, yung identity ng babae nito because doon sa 12 years niyang problema, pitang mamatay. And then all of a sudden, may sumingit sa pila. Itong bleeding woman. Babae, ako yung pila. Doon ka, sa likod. Yung ating ginagawa, what will you do if everyone is getting their blessings but not you? Alam mo yun, yung parang yung kasama, may kasama ka na nagpipray, ikaw mismo, pinagpipray mo, Lord, sana magkaanak na ako, pero may kasamahan ka sa church o sa katrabaho na 12 na yung anak niya na kulang na lang ipamigay sa iba. Or ikaw yung nagpipray, Lord, bigyan mo akong trabaho, pero yung iba nakikita mo hindi sila faithful sa kanilang mga trabaho. No? Ano yung attitude mo? Yun yung trick dun eh. Yun yung challenge sa atin. No? Na ang tunay na test ng ating faith ay ano yung attitude natin while we are waiting. Yun yung unang test. Na kayo ba ay katulad ni Jairus na kahit nakikita niya sa ibang tao yung blessing and favor na binibigay ni Jesus Christ, pero siya hindi pa niya nakikita, hindi pa niya nare-receive, pero okay lang sa kanya. No? Minsan may narinig ako na may nagpipray, Lord, bigyan niyo po ako ng pasensya, pakibilisan, nauna. No? Eh, siyempre, kung ako lang si Lord, siyempre tatagal lang ko pa. Why? Para ma-develop yung patience. Mamadali. Tama ka? Pasensya na. Hindi mo, Lord, pagkabilisan, bigyan mo ako ng pasensya. Kaya natetest yung ating faith is gusto ng Lord ma-develop. Diba? Kaya importante yung testing eh.
sa atin. Kahit, huwag na akong bigyan ng test, Lord. Mahirap yan. No? Because gusto ng Lord, ma-develop something inside of us. Yung prutas, yung fruit of the Holy Spirit. No? Na kung saan ka weak, doon ka palalakasin ng Lord. Amen? So, delay doesn't mean denial. No? Huwag tayo yung klase ng tao na pag yun naman si Lord hindi binibigay yung aking pinagpipray. Ako'y lalayo na, ako'y magkikwit na. Ako'y magiging atheist na. Hindi naman totoo yan. No? Kasi inilalagay natin sa timeline natin yung timeline of Jesus Christ. Hindi yan yun eh. Meron siyang proper way, proper time, exact time, kung kailan niya ipagkakaloob sa atin. At kung yung ating pinaninindigan at pinanghahawakan, just like Jeremiah 29:11, for I know the plans for you, plans to give you hope and a good future. No? Alam natin na yung plano ng Lord ay makakabuti sa atin because that's the nature of our God. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Na kung talagang naranasan mo na dati, yung ngayon at saka yung future, considering si Lord ay the same, talagang He is good and He is faithful na siyang tutugon sa ating mga pangailangan. Amen? Okay? Transition attracts warfare. So sa isang even doon sa Jewish culture, no? Tatandaan natin, yung babae, ilang taon dinudugo? 12. Yung anak ni Jairus, kung babasahin niyo doon sa later part ng Mark 5, 12 years old din. 12 years old. So, hindi insidente na kung bakit 12 years old yung batang babae at 12 years din dinudugo itong babae. So, ibig sabihin, nung ipinanganak yung anak ni Jairus, ay siya namang start ng agony nitong bleeding woman. At sa Jewish culture, ang 12 years means transition. Even sa atin, yung papunta ng teenager, no? 13. Di ba? 12, 13. So magta-transition na yon from toddler to teenager. During those season ng transition, nag-a-attract daw ng warfare. Ano bang tinutukoy dito na warfare? Ito ba yung nangyayari ngayon sa Middle East, sa Iran, Israel, US? No? It is spiritual warfare. Okay? Na habang papunta ka doon sa transition na yon, no? Patindi ng patindi ang atake ng kaaway. Ang kaaway kasi, nag-ooperate yan, no? Gusto niyang i-stop yung pupuntahan mo journey, yung destination. No? Kasi alam ng kaaway na pag nag-start ka mag-read ng Bible, alam niya pabuti ng pabuti yung buhay mo. Kaya dun pa lang, sa pag-start pa lang ng pagbabasa ng Biblia, aatakihin ka na ng kaaway.
Kaya itong transition attracts warfare. No? Yun napapansin pagka nag-start ka ng next Sunday, every Sunday na akong aatin ng gawain. Tapos, nasabihan ka ng boss mo, ay may pasok ka ng Sunday. Or gagawa ang kaaway para hindi ka maka-attend ng gawain. Para ang mind mo ma-preoccupied. Ganon yung atake ng kaaway sa atin. Kasi alam ng kaaway, pag tayo ay nag-umpisa na lumakad doon sa journey natin of transition, alam natin na magagapi natin siya. At marireceive natin yung breakthrough. Kaya the more na tumitindi yung atake ng kaaway, isa lang ibig sabihin yan. Palapit na ng palapit tayo doon sa breakthrough. Amen? At yun ang nangyari, no? 12 years na dinudugo yung babae, 12 years old yung bata, nung na-receive nila, no? Yung kanilang blessings sa Lord. Amen? So itong transition attracts warfare, it just reminds us na huwag tayong magkikwit. Huwag nating ihahagis yung white towel. Huwag tayong mag-stop doon sa pinapagawa ng Lord sa atin. It doesn't mean na pagpatindi ng patindi yung atake ng kaaway sa atin, the more tayong lumapit sa Lord. No? Kapag sinasabi ng laman mo, ng flesh mo, na huwag ka na mag-pray. Sabihin mo sa flesh mo, lalo akong mag-pray. Sinasabi ng flesh mo, parang sarap matulog. Ako'y matutulog muna. Hindi mo na ako makikinig dyan kay Pastor Christian. Yun na ni, nakakagtaw. Sabihin mo sa flesh mo, makikinig ka kay Pastor Christian. Dahil may sasabihin sa iyo ang Lord. Lagi mong kukontrahin yung atake ng enemy. No? Kasi habang nandito tayo sa flesh natin, no? Andyan lagi yung atake ng kaaway. Okay? Next. For she said, if I just touch his clothes, I will be made well. Immediately the flow of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed on her affliction. So ito pa rin yung kwento ng bleeding woman. Okay? So sabi dito sa verse 29, immediately the flow of her blood was dried up. Sabihin nyo po sa katabi mo, kapatid, immediately. Okay? Yung hindi nagawa ng mga doktor, hindi nagawa ng kanyang pera for the past 12 years, ginawa ng Lord in 12 seconds. Amen. I don't know kung ano yung pinag-pray mo sa Panginoon. Ito ba ay umabot na ng years, weeks? No? Pero our God, yung ating Diyos na sinasamba, is the God of immediately and suddenly. Amen. Amen. No? Panghawakan mo lang. No? Kaya yung title natin ay Ka-Faith Kapatid. Kapitan mo lang yung promises ng Lord. No? Because mangyayari at mangyayari yung pinapanalangin natin. Amen?
And then she felt in her body that she was healed of her affliction. Immediately, Jesus, perceiving in himself that the power had gone out from him, turned around the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Na-receive instantly ng babae yung kagalingan. No? At sabi ni Jesus Christ, "Who touched my clothes?" Bakit kaya tinanong ni Jesus Christ? Next, his disciples said to him, "You see the multitude pressing against you, and you say, 'Who touched me?'" So medyo pasmado din yung bibig ng mga disciples ni Jesus Christ daw. Sabi, "Lord, kita niyo naman, ang daming tao naman. Hello?" Tapos tatanong mo, sinong humipo sa laylayan ng iyong damit? Come on, Lord. Siguro ganun nung, medyo exaggerated ako, magkwento, pero parang ganun yung pagkakasabi ng mga. He looked around to see her who had done this. Siya yun. And he said to her, Jesus Christ, telling, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be cured of your disease." Now, kasi sa unang basa, parang ang impression, gumaling yung babae because of the laylayan ng damit ni Jesus Christ. Parang dun galing yung power. No? Pero sabi ni Jesus Christ, no? Inassure ng babae. Inassure ni Jesus Christ doon sa babae that, "Daughter, your faith has made you well." Ano daw yung nagpagaling sa babae? Yung faith. Yung faith. No? Kaya every time na may nagpapa-pray sa akin na, "Pastor, pag-pray mo nga ako, medyo masakit ang aking ano." Number one kong itatanong, naniniwala ka ba na papagaling ka ni Jesus Christ? Madaling ipag-pray. But, meron bang faith? Kasi hindi naman ako magpapagaling si Jesus Christ. Instrument lang tayo ng Lord para dumaloy yung kagalingan. No. Hindi hinanap ni Jesus Christ yung babae para sermonan, pagalitan, na, "Ikaw babae, bakit mo siningitan sa pila si Jairus?" Teka, nasa na nga pala si Jairus? Siya yung talagang main topic dito eh. Na sumingit lang sa pila tong si bleeding woman. Anong nangyari na kay Jairus? No? Na, di ba? Yung hinahawi-hawi niya, yung crowd, tapos mamukat-mukat niya, wala na sa likod niya si Jesus Christ. Meron ng pinapagaling doon sa likod. Kausap na yung bleeding woman. Delay. Okay? But on this note, makikita natin na hindi pinagalitan, hindi sinermonan ni Jesus Christ yung babae, inassure sa kanya, dahil sa pananampalataya, ikaw ay gumaling. Amen? Eto na, ang next test ng faith. Death. Death. Ano yung number 1 natin test? Delay. Number 2, death. Bakit? Kaya, basahin natin itong sunod. He came to the synagogue ruler's house, and he saw
an uproar, weeping and great wailing. When he had entered in, he said to them, "Why do you make an uproar and weep? The child is not dead, but is asleep." They ridiculed him, but he had putting them all out, took the father of the child, her mother, and those who were with him, and went in where the child was lying. No? Ito pala ito. Ito naman tayo. While he was still speaking, people came from the synagogue's ruler's house saying, "Your daughter is dead. Why bother the teacher anymore?" But Jesus, when he heard the message spoken, immediately said to the ruler of the synagogue, "Don't be afraid, only believe." He allowed no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Okay? So ito, nung papunta na sila doon sa bahay ni Jairus, meron lumapit sa kanila. No? People came from the synagogue. Galing doon sa bahay ni Jairus. Sinabi doon kay Jairus, "Patay na yung anak mo. Huwag mo nang abalahin si Jesus Christ." No? Doon pa lang sa senaryo na yon, alam mo yun, parang gubuhok lahat ng ni Jairus, yung nasa puso niya. And in this scenario, pwede sabihin ni Jairus kay Jesus Christ, "Ikaw kasi Jesus, sinabi ko na sa iyo, emergency yung anak ko. Naintay nga ng babae ngayon 12 years. Kahit isang linggo, kaya ano muna, yung akin mas urgent yun eh." Pansin nyo kapag nandito kayo sa ospital, dito sa ospital dito, hindi sa number ng hindi sa paagahan eh. Ina-assess ka muna kung ikaw yung mas urgent sa ibang pasyente. So, hindi yung ikaw ang number 1, ikaw yung unang gagamutin, ititreat. Pagka medyo sinisipon ka, mamaya ka na, diyan ka na sa pahuli. Ari mo nang naghihingalo. Kaya, ngayon, baliktad ang nangyari kay Jairus. Urgent yung pangailangan ni Jairus. Pero, ang ginamot ni Jesus Christ ay yung kaya namang maghintay ng isa pang linggo. Ay nung pagbalik nila sa bahay, ang sumalubong na balita, patay na yung anak mo. Sa ibang translation, her only daughter. Kayo, kung marinig niyo yung balitang yon, ano yung magiging instant reaction niyo? Sisisihin mo si Jesus Christ. Normal. Kasi naman Jesus. Sinabi ko na. Ikaw naman bleeding woman. Siguro inahan din Jairus. Pasigit-sigit ka pa sa pila eh. Ako yung nauna eh. Yan tuloy, namatay yung anak ko. Pwede i-reason out ni Jairus yun eh. Pero hindi eh. No? Why bother the teacher anymore? No? So yung sinasabi ng mga taong nakapaligid kay Jairus, huwag mo nang abalahin Jesus Christ. No? At yan yung mangyayari, no? Yung number 2 natin ng test of faith is
is death. No? Na may mga tao na nakapaligid sa atin, nasasabihan tayo ng negative. Mag-quit ka na. No? Bawa, nag-share ka ng problema sa sa kaibigan mo, sa tropa mo, no? Nag-aaway na naman kami ng boyfriend ko. Sabihan ka ng kaibigan, sige, pakamatay ka na. Sabi ka naman, kaaway lang kami. Pakamatay agad. No? At yun yung mga klase ng tao na dapat nating iwasan. No? Na yung sabi ng mga nakapaligid kay Jairus during that time, huwag mo nang abalahin si Jesus Christ. Ngayon kung nakinig si Jairus, no? At buti na lang hindi siya nakinig doon sa mga bumubulong sa kanya, no? Na huwag nang abalahin si Jesus. Kasi kung nangyari yun, hindi mabubuhay, hindi makaka-receive ng miracle yung kanyang anak. Okay? But Jesus, when he heard the message spoken, immediately, again, the word immediately, said to the ruler of the synagogue, Jairus, don't be afraid, only believe. No? He allowed no one to follow him except Peter, James, John. No? Ito yung mga kailangan natin na yung nakapalibot sa atin. No? Ito, si Peter, James, and John. Yung mga prayer partners natin, yung kasama natin sa life group, yung talagang makaka-uplift ng ating faith. Hindi yung mga klase ng tao na bubulungan ka ng negative. No? Kasi kung si Jairus nakinig doon sa wala na. Tapos na ang boxing. No? Don't be afraid, only believe. Nung sinabi ito ni Jesus Christ kay Jairus, ano sa tingin nyo yung naging reaction ni Jairus? Don't be afraid. Don't be afraid. Just believe. No? Na ikaw ba ay pagka sinabi ng doktor, oh, ikaw, stage 4 cancer ka na, meron ka na lang 6 months to live. Pero sabi ng Lord sa iyo, don't be afraid. Just believe. Ano yung pakikinggan mo? Yung report ng doktor o yung sinasabi sa iyo ng Lord? Sinasabi na yun. Yan. Yun ang faith. No? Kaya yung number 2 test ng ating faith, sometimes yung ating financial debt, sometimes yung ating relationship na namatay na, katingin natin parang patay na, pero kaya-kaya pang i-revive ng ating Panginoon. Amen? So ito yung binasa natin kanina. He came to the synagogue's ruler's house and he saw an uproar, weeping and great wailing. No? Bakit daw may uproar? O ba maingay? Siyempre may namatay. May weeping. Nag-iiyakan. Bakit? May patay. No? And great wailing. May balyena. May commotion, no? Kasi may patay. No? And sa Jewish culture, doon ako sila nakapanood sa inyo ng The Crying Ladies.
Crying Ladies. Yung movie ni Sharon. Yung parang pinapasabkon yung ano, na pagka may lamay, may binabayaran na taga-iyak. Ganon din sa ano, sa Jewish culture. Oo. Na bawa ikaw, Julie, ikaw ay magaling umiyak, 1,000 ang iyong talent eh. Umiyak ka lang. Oo, umiyak ka, ito yung magaling umiyak eh. Ikaw, Oye, palatawa, 300 ka lang. 300. Wala. Hindi ka magaling umiyak. Oo. May kanya-kanyang talent yan. Ganon din sa ano, ganon din sa Jewish culture. So, meron din mga taga-iyak dun sa bahay ni Jairus. Kaya may uproar, may weeping, no? Para mag-create ng atmosphere ng sympathy, no? No? Laging ganun ang may lamay, no? So, sabi doon, when he had entered, he said to them, why do you make an uproar and weep? No? Sometimes kasi yung mga tanong ni Jesus Christ parang ano eh. Alam niyo yun, parang Lord, nagjojoke ka ba? Alam mo na nga may namatay. Tapos tatanungin mo pa, why do you make an uproar and weep? Parang it doesn't make sense yung mga tanong ni Jesus Christ. No? So, the child is not dead, but is asleep. Yun ang sabi ni Jesus Christ. The child is not dead, but is asleep. Natutulog lang yung bata. Anong naging reaksyon ng mga tao? They ridiculed him. No? They laughed at him. Tinawanan siya. No? So yung mga binayaran ni Jairus ng mga crying ladies, tinawanan si Jesus Christ. Ang kontrata natin, taga-iyak ka lang, hindi ka taga-tawa. No. Pero yun ang naging reaksyon. Kahit gaano ka-professional yung mga crying ladies, nung narinig ng mga yon, yung sinabi ni Jesus Christ na yung bata ay natutulog lang. Hindi yan patay, natutulog lang. Tinawanan si Jesus Christ. No? At darating yung point sa atin, no, in our spiritual journey, that people will ridicule us because of our faith. Halimbawa, nasabihin ko sa inyo na tayo ay makakakuha ng 100 square meter na lote na pagtatayuan ng J1 Bird. Sinong gustong tumawa? No? Sa labas. Kami ay magkakaroon ng 100 square meter para sa church namin. People will laugh at me. Walang maniniwala sa akin. They will ridicule me. The same reaction na natanggap ni Jesus Christ nung siya ay nagkaroon ng confession na yung bata ay hindi patay, natutulog lang. The same thing na nangyari din sa sa story ng ating main church sa Batangas. No? Na unang tinayo ni Bishop Art, yung unang poste, people are making fun of him na hindi matutuloy yung church niya. No? Isipin mo, isang poste, 1 milyon. No? Pero sa mata ni Bishop Art, tapos na yung building. Amen. Isang poste pa lang yun, sa gitna. Bumili na siya ng aircon, bumili na siya hindi pa tapos yung building. No? Even the leaders during that time, question si Bishop. Bakit bumili na agad ng
ng aircon. Poste pa lang, isa pa lang poste. Natatayo. No? Because in his eyes, gawa na yung building. No? But it's a 7-year construction. Talagang by faith. No? By faith. Kailangan talaga tayuan yung pananampalataya mo sa Lord. Amen? And the same thing sa atin. Darating at darating yung punto sa buhay natin na tatawanan tayo sa ating pananampalataya. But I have good news na huwag kang mag-quit, huwag kang mag-stop. Even people are making fun of you, nagre-ridicule sa'yo. No? My suggestion and my prayer is, do not stop, do not quit, and do not throw in the white towel. Because may ginagawa ang Panginoon. Amen? Naalala ko yung doon sa live group namin last week, no? Kay story ni Kuya Nelson, yung kanyang mamay tinaningan na, no? 6 months na lang, tama ba? 6 months na lang, sabi ng mga doktor, no? Pero ginamit ang buhay ng ating kapatid, pinag-pray, and then para may pumutok dun sa throat, at yun pala yung cancer kayo. Yun yung cancer na nalusaw instantly. No? Yun dapat yung klase ng faith na ating tinatayuan. Na kahit sinabi na ng doktor, no? Kasi ang ano natin, sobra tayong parang yung nakaano tayo sa sinasabi ng tao, pero ano yung promises ng Lord na sinasabi niya sa atin? Mas naniniwala tayo sa sinasabi ng tao. Kaya tayo ay nadidiscourage. No? Kung sinasabi ng Lord sa iyo, I will never leave you nor forsake you. Pero sinasabi ng tao sa iyo, wag mo nang umasa. Wala kang mapapala dyan. Yun yung magiging challenge sa atin. Sino yung papakinggan natin? But my suggestion and my prayer, always hold on. Kaya ka-faith, kapatid. Hold on to God's promises. Amen. Kasi may mangyayari at may mangyayari. May ginagawa ang Lord sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng ating mga prayers. No? Kahit dumating yung punto, yung number 2 test natin, na may namatay. No? Alala ko nga nung naliligaw pa ako sa wife ko, no? Ang pag-ibig ko sa iyo ay parang talaba. Patay na yung nakakapit pa. Kaya pag inis na inis sa akin yung kaya paalala sa iyo, pag-ibig ko sa iyo parang talaba. Patay na yung nakakapit pa. Oh? Ganun dapat ang pananampalataya natin. Nakakarinig na tayo ng death, kapit pa rin. No? Hindi siya yung ating, nakakoma lang siya, hindi siya period. No? Ang final judgment pa rin ay si Jesus Christ. Huwag nating pagunahan, huwag nating, alam mo yun, tayo'y nagmamagaling pa sa Lord. Kasi alam niya yun, siya yung beginning and the end eh. Siya Alpha and the Omega. Kung ano yung kanyang plano sa atin na mabuti, yun yung magaganap sa atin. Kaya huwag tayong matakot, don't be afraid, just believe.
Napaka-simple ng sinabi ni Jesus Christ, pero napakalalim nun. No? And it develops our faith. Number 3 test. Ito na, disbelief. No? Disbelief. So, nung nabasa natin yung verse na yon, no? Doon sa verse 38 to 40, no? Ito yung last or number 3 test of faith natin. Yung mga doubters. Yung mga doubters. Maraming mga tao na mag-i-intimidate sa atin to magkaroon tayo ng disbelief sa ating Lord. At yun ang napakalaking challenge for us. No? Na pag sinabihan ka ng masasakit na bagay, sinabihan ka na tumigil ka na, sinabihan ka na tapos na yung pinaglalaban mo. It is pointless na. Kumbaga, na lumakad pa sa iyong spiritual journey. At darating tayo sa crossroads na yon, na mamimili tayo. Na tayo ba ay lalakad pa rin ayon sa katuwiran, ayon dun sa plano ng Lord, or I need to go in separate ways. No? So I hope and I pray na patuloy tayong kumapit sa promises ng Lord, patuloy nating panghawakan yung kanyang mga plano para sa atin, at patuloy tayong lumakad, no, sa kanyang katuwiran. Because as we overcome all these 3 tests, no? Number 1 is delay. Malampasan natin yung delay. Malampasan natin yung debt, no? Kita nyo parang pa-upgrade ng pa-upgrade, pataas ng pataas yung pa-level up ng pa-level up yung mga challenges at saka yung mga test. And also disbelief. Itong 3 bagay na ito, pag nalampasan natin to, mapagtagumpayan natin to, doon natin mararamdaman at mararanasan yung breakthrough, yung miracle. No? At itong 3 ito'y nakatayo doon sa ating pananampalataya. No? Number 1 test, delay. Nag-give up tayo agad. No? Kaya, yun ang ating panalangin, no? Patuloy tayo, kahit makaranas tayo ng 3 test na ito sa ating pananampalataya, always believe, no? Don't be afraid. Lagi nating panghawakan yung assurance ng Lord sa atin, no? So ito na. Taking the child by the hand, he said to her, Talita Kumi, which means, being interpreted, girl, I tell you, get up. Immediately the girl rose up and walked, for she was 12 years old. They were amazed with great amazement. He strictly ordered them that no one should know this, and commanded that something should be given to her to eat. Doon sa verse 41, taking the child of the hand, tingnan natin doon sa Jewish culture, no? Again, bawal hawakan ng patay. Kasi considered unclean also. Pagka humawak ka sa patay, kahit patay ng animals yan, ise-separate ka
sa mga tao for 7 days. No? Walang hihipo sa'yo. Kasi yung hihipo sa'yo, magiging unclean din. No? Pero sa story nito, taking the child by the hand, hinawakan mismo ni Jesus Christ yung babae na natutulog na akala ng mga ay patay na. No? Doon pa lang, no? Kaya ang ginawa ng Jesus Christ, pinalabas yung mga doubters. Ang kasama lang niya, si James, Peter, tsaka si John. At saka yung parents. No? And sometimes, darating tayo sa punto na hindi natin kasama lahat. No? Ang kasama lang natin ay yung mga prayer partners natin, yung mga naniniwala, yung pinanghahawakan yung promises ng Lord. Kasi the moment na merong mga doubter sa paligid natin, imbes na tayo ay lumago yung ating faith, mas lalong nag-weaken. Because nagkakaroon tayo ng doubt sa ating isip. Pero kung si Lord lang, at saka yung mga prayer partners o yung mga kasama mo spiritually, no? Kasama mo doon sa journey na yon na may mga hardships, may mga testings and trials ka pinagdaraanan, no? Alam mo na malalagpasan mo yon at alam mo na malapit na yung breakthrough na iyong inaasam na pinapanalangin. Amen? So, girl, I tell you, get up. Immediately, the girl rose up and walked. So again, the word immediately, lumabas na naman dito. Because ang ating Panginoon na pinasasalamatan at pinapalamputaya ay isa God of immediately. No? Na kahit anuman ang sinasabi ng tao, lagi nating pakikinggan, lagi nating tatayuan kung ano yung promises ng Lord sa atin. And even, di ba, dami nating naririnig na news about sa Middle East, yung mga gera na yan, no? Na nagkikreate ng worry, ng takot sa atin, no? But kung babasahin niyo yung Bible, na-prophesy na yan thousands of years ago. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Wars and rumors of wars, no? At kung, diba, sabi nga doon sa, sa 2 Corinthians 5, no? We live by faith, not by sight. Kung ano man yung nangyayari, no? We have the assurance na yung promise ng Lord sa atin, makakasama natin siya in eternity, no? Regardless kung ano man ang nangyayari dito sa mundo, no? That we are so hooked up kung ano yung buhay natin sa mundo. Without knowing na ano ang ating magiging buhay in eternity. No? No, diba? Siya, pinasiguro tayo, umabot tayo ng 100 years old dito. Sa lupa. No? And eternity, hindi mo pwede sukatin yun ng ng time. No? Nakasama natin forever ang Panginoon. And that's the greatest thing na dapat panghawakan natin bilang isang Kristiyano, bilang tagasunod ni Jesus Christ. Na anuman yung mga napapanood kong negative dito sa mundo, if I compare it doon sa glory na makasama ka in eternity, mababaliw wala na lang yun. Na instant matakot ka,
magkakaroon ka ngayon ng assurance, ng faith, ng ng peace, no, sa heart mo, because all of these are already prophesied sa Bible. At mangyayari yan. It's just a matter of time, no? And we all know na sa pagdating ng ating second coming of our Lord Jesus Christ, no, He will judge the living and the dead, no? At yun yung ating pinakahihintay bilang isang follower or disciple of Jesus Christ. At tayo ay patuloy na maging faithful sa Kanya until the end. Amen? So, He strictly ordered them that no one should know this and commanded that something should be given to her to eat. No? After nawala yung doubters, doon na-receive yung miracle. Okay? So, number 3, test of faith. Alisin muna natin yung mga disbelief. No? Always trust the promises of our Lord. Always firm yung ating stand sa Kanya. No? Na kahit anuman mangyari, kailangan nating tayuan at panindigan yung ating pananampalataya sa Lord. Sabi dito, great faith is the product of great fights. Great testimonies are the outcome of great tests. Great triumphs can only come out of great trials. Sabi ni Paring Smith, Wigglesworth. No? So, ang tunay na faith ay nagtitiwala ka na kahit di mag-provide ang Diyos, alam mong ma-overcome mo yung ng ATM mo. Kaya mong mag-worship, magpasalamat sa Lord kahit nandun ka sa stage 4 cancer. Kaya mong magpasalamat sa Lord Peter para sa JA1 Perth. Pero ngayon nagpapasalamat na ako kasi tutugunin mo at may mangyayari at magaganap sa promises mo sa buhay ko. Great faith is the product of great fights. Maraming battle yan. Sabi ko kanina, transition attracts warfare. So my prayer, kung tayo inaatake ng kaaway, no? Suot natin yung full armor of God at ating tayuan yung promises ng Lord sa atin. Amen? Great testimonies are the outcome of great tests. So dating at darang talaga tayo doon sa testing. No? But the good thing, kung malampasan natin yung mga test na yon, magte-testify naman tayo sa goodness ng ating Panginoon. No? And great trials can only come out of great trials. No? Kapit, kapatid. No, sabihin mo sa katabi mo, kapit lang. Amen. Hallelujah. Let us pray. Yes, Heavenly Father, Lord, salamat Panginoon, Lord God, sa araw nito, Lord God, for reminding us, Lord God, that great faith, Lord God, ay dumadaan, Panginoon, Lord God, sa mga test, Panginoon, Lord God, sa delays, and Lord, you assured us God, kagalingan, Panginoon, na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga assurance, Panginoon, Lord God,
na ma-overcome po namin, Panginoon Lord God, ang lahat ng trials na ito, ang lahat ng testings na ito, Panginoon Lord God. Lord, at the end of the day, Panginoon Lord God, tanging kayo lang po, Lord God, ang aming po sandigan. Tanging kayo lang po, Lord God, ang aming po lalapitan, Panginoon Lord God. Wala na pong iba, Panginoon. Lord, maghari ka, Panginoon Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Patuloy niyo po, Panginoon Lord God, iparanas sa amin, Panginoon Lord God, na may ginagawa ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Na kumikilos ka, Panginoon Lord God, hindi man nakikita ng aming mga naked eye, at ang aming pong mga spiritual eyes, Panginoon Lord God, ay naniniwala at pinanghahawakan, Panginoon, ang lahat ng mga pangako mo, Panginoon Lord God. Lord, dumating man kami, Panginoon Lord God, na kami ay nagdadalawang isip, Panginoon Lord God. Lord, kami, Panginoon, ay lala kaming Diyos na sinasamba, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa inyong faithfulness. Sa ilang po, Lord God, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. Ito po ang aming samsamang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Raise our hand and receive the blessing and favor from the Lord. Yes, Lord, hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Brothers and sisters, don't be afraid, just believe. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.